Ito yung unang ginawa natin mga tropa para mag-repair tayo ng bangka kasi nakamasilya ito. Ginawa ko dito ay grinder muna para matanggal itong mga masilya at saka lumang pintura mga tropa. Para pag na-grinder siya, mas malakas yung kapit ng pintura. So ito muna yan. Ito yung bangka na nire-repair natin. Siyempre hindi lang bangka yung repair natin mga tropa, kasama rin itong makina para linisan at bersan para yung mga kalawang niya ay mabawasan.
At hindi lang makina mga katropa yung nilinisan natin at pinturan, kasama rin itong tangke niya. Mapapansin nyo itong tangke niya na may kulay red ay grabing klawang. At siyempre na-explore din natin yung sunset, kung saan ay napagandang sunset dito sa Antique mga katropa. Dahil dito tayo sa Antique gumagawa ng spearfishing adventure at mga pang adventure na ginagawa natin for activity para sa pag-vlog natin mga katropa. So sana support nyo itong pagbablog natin na si GMC Tropang Channel, ay kasi monetize na ito para makapag-gain ng income mga katropa, at huwag skip yung mga ads para makatulong rin at kahit pa paano. At ito yung bagong update na yung tangke mga katropa na pinturahan natin at napaka-pugi na niya. Napaka-bago na rin, kumbaga bumalik na rin sa bagong anyo yung tangke ng bagong pintura na rin at nilinisan din natin. Kahit paano kahit tangke napaka-pugi para mo sa may-ari. Itong gas ko mga tropa ay pinataob ko na ito para simulan ng pagbatak ng epoxy. At yung epoxy dyan mga tropa, kapit na kapit yan para hindi
ano siya, hindi tubod yung bangka natin, para mas matibay. At yung epoxy na yan ay may halong pintura at saka yung mga kinainan ng lagari, yun ang nilagay natin para mas kapit na kapit siya. Kung mapapansin niyo yung mga tropa ay halos lahat yan mayroon ng batak na epoxy para mas matibay. Kasi inuna muna natin yung mga tropa yung pagbatak na epoxy sa likuran, para pag makapira naman uli yung sa loob yan, babatakan natin uli yan kasi napakamahal ng epoxy. Ang na-consume yan mga katropa na epoxy ay 1 litro at kalahati, saka 1 litro yun na pintura. So ang mga kakain din sa loob yan, ganun din, same lang din yan mga katropa. At ito yung first coat na pagbatak natin ng pintura mga tropa ay Royal Blue. Royal Blue ang nilagay ko dyan. Sana ang pintura ko dyan lahat ay actually Royal Blue, kaya lang nabitin ako ng pintura at yung binili ko na ano siya, color Nile Green, kaya ang ginawa ko, nimix ko na lang yan para bumago yung pintura. Hindi lang Royal Blue ang pintura niyo mga tropa, kundi Nile Green tsaka yung blue, yun ang ihalo natin para gumanda yung kulay.
At ito na yung kabuuan ng mga tropa na install natin yung bangka. Ganito na siya, napakagandang kulay rin. Napaka ano rin sa mga tropa, lutang na lutang ito kasi nga hindi na siya tubod kasi mayroong batak ng epoxy sa labas ng kasbo. At napaka ano siya, napaka lutang at magaan na siya pag nasa dagat mga tropa. At ito na mga katropa ay nagbihis na tayo kinabukasan. Ito na po yung suot ko na bagong diving suit, yung bagong bili natin. Itong diving suit na mga katropa is original ito. Umabot ito ng 2,000 plus ano pa lang to, upper, hindi kasama yung lower. Upper pa lang yan, kaya napakamahal pa yung original na gamit natin. Ito yung spear gun natin na gamit yung D-dive na 120 cm. At ito yung unang dive natin mga katropa na sinubukan natin magpalaot yung gamit na pagyari na itong bangka natin. At dito pag isid natin mga katropa ay nakakita ko dito ng midnight snapper, napakalaki, mga 5 kilo yung laki nito. Walang hindi natin na tira gawa ng itim tayo sa hangin dahil wala po kayong warm up at diretsuhan na sumisid agad tayo diretso. So kaya mahirap pag dumiretso tayo ng sisid na walang warm up, medyo malagay sa langanin at bagay yung hangin natin hindi tayo pag pundo ng maraming hangin at hindi makapag equalize ng maayos yung pahinga natin. Sa time na yun mga katropa, kung mapapansin nyo, suot yung relo natin dyan kasi may focus bangka para iba rin yung relo kasi yung relo natin ay hindi po yung D-dive na pang diving, scuba diving na relo, kaya delikado baka sumabog sa ilalim ng dagat dahil iba po yung capacity ng sa ilalim ng dagat. Malapit na lang sana ito mga katropa, yan napakalaking midnight snapper, kaya lang nabihitin talaga ako sa hangin kaya hindi ko natira yung midnight snapper na yan, kaya napakasayang talaga. Ang laki niyan mga katropa ng midnight snapper, umabot ng 5 kilo, kaya sayang.
At ito yung target natin, napakalaking Maori Shepherd ito mga tropa. At itong Maori Shepherd na tinatarget natin, napakalaki ito mga tropa. Kung mapapansin nyo yan, pumapasok siya sa butas, pabalik-balik lang, pero yan ay inabangan natin at binabantayan. At dito rin din natin inasahan na naputol yung spurga natin. Tayo na at hindi rin natin napanay yung Maori Shepherd. Mga 1 kilo yung laki nito mga katropa, at napaka sarap sana ng isda kung ito yung natamaan ay, dahil ito ay isang special na klaseng isda. At ito na nga mga tropa, sinisid ko na yan, napakalaki yan mga tropa. Nung ilan na ako, ayun, hindi na tamaan gawa ng iba yung direksyon ng ano natin, ng shaft, dahil putol yung ano yan, yung handle ng spurga natin. Kaya discuss ya, at time na yan, umuwi na ako. Pero may huli na tayo mga tropa, hindi natin nabidyan yung isang rainbow runner, kaya umuwi na lang tayo dahil gawa ng hindi na rin tayo makapenetrate sa pagpumana, dahil yung napakalakas kasi ng guma ng yung recoil ng guma, napakalakas ng impact, kaya bumigay yung kanan natin gawa ng hindi siya matibay yung epoxy. Kaya ayan, na disgrasya. Napaka-marami sana ng mapapanan natin din, dahil napakaganda ng panayan at maganda yung visibility ng dagat at yung current napakahina. Kaya sana sa next slide makakabawi na tayo mga tropa para balik sudo at panggastos natin sa pag-prepare ng ating bangka. Sayang mga tropa, kakapalaot na natin, kakayos ng bangka, pero disgrasya naman yung pana natin, hindi na tayo makapagpumana. Sayang, pero makauli tayo sa braso. Ang rainbow runner, laki ko naman.